Indie Remelin. Guys, nandito na tayo sa abaya. Pakita ko sa inyo kung paano natin paplansyahin itong abaya, guys. Ang abaya. Ito yung tinatawag na abaya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin ito plansyahin. At kailangan yung plansya natin ay ilalagay natin siya sa number 4. Number 4 lang kasi pag sobrang init kasi itong plansya tapos gagamitin mo dito sa abaya, malalaman ng amo mo na ginamitan mo siya ng plansya na ganito. Kaya magpuputi-puti ito. Kaya kailangan i-decrease mo yung init niya. O di, kasi pag, di kaya kung nasa number 6 mo siya ilalagay, baka masunog mo ito. Kasi ito ay sida. Sida ito. Kaya mahirap siya. Kaya ngayon pakita ko sa inyo guys kung paano ko plansyahin itong abaya. Dito tayo, umpisa sa kamay. Kamay ang una kong pinaplansya pag ako magplansya sa abaya. Kamay. Yung kamay niya. Kasi mahirap kasi, alam nyo guys, hindi, ang abaya, hindi ito pinaplansya guys ng ganitong plansya. Kasi ang ginagamit dito ay yung bukor o yung steamer. Steamer yung ginagamit dito sa abaya. Kasi pag plansya na ganito, makikita ng amo mo maputi-puti. Alam niya na ginamitan mo siya ng plansya. Kaso nga lang itong may-ari nito yung alaga kong bunso, wala naman itong problema. Pero kung may pagkakataon ako, bukor din ginagamit ko. Pero ngayon ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin iplansyahin yung abaya sa plansya na ito. Ganito lang guys, so unahin mo yung kamay. Kamay yung unahin mo dito. Para hindi ka mahihirapan. Mabilis yung pagtrabaho mo. Tapos, mo siya muna. Pasilipan mo muna siya ng kunting plancha. Dito lang, konti lang. Tapos, ipapasok natin sa iron board. Ipasok natin siya. Ganito yung pagplansya ng abaya. Kailangan ipasok mo. Nakapasok ito. Ayan. Tapos, mo ng tubig. Lagyan mo siya ng tubig. Kasi yung abaya kasi nila guys, may depende sa tila kasi yun guys. May tila kasi na matigas, yung mahirap siya i-plagyan natin siya ng tubig. Para, at saka, ayusin natin guys kasi minsan may mga abaya na mahirap kukunin yung makunot-kunot niya. Kaya kailangan tingnan ninyo kung may kunot-kunot pa kung wala. Kasi pag may kunot-kunot pa kasi yan guys, ipaulit ng amo mo yan sa'yo ulit. Paplansya pa rin, paplansya sa'yo ulit yan. Kaya kailangan sisiguraduhin yung walang kunot-kunot yung pinaplansya ninyo. Ganyan kahirap guys ang trabaho ng mga katulong dito sa Middle East guys. Kasi yung mga damit nila iba sa mga kinaugalian natin mga damit. You come with me, no? Where you go? I go. When? Come with me. When bro? فرق ها؟ فرق وين هذا؟ ها جمعية صغيرة. ها؟ جميع صغيرة؟ أيها. إيه يمشي؟ ايه إيه زين أنا يلا. بيمشي الحين بعد تبي وتي هذا؟ تقول لك ماما؟ بعدين ما تسوي جعلان بعدين أنا. لا ما يقول روح جمعية بيقول بس يمشي ماما عادي. Ayan guys, tapos na tayong magplansya ng ating abaya. Itong abaya ay hanger na natin. Ito guys. At bago natin yung hanger, i-close natin yung liig niya. Ayan guys. Ito na yung ating abaya ng mga, ito na yung tinatawag na abaya. Ito.
Tsaka i-hanger natin dito. Lagay. Dito na naman tayo sa pangalawang abaya natin. Ito ay yung matigas na abaya, guys. Ito yung ano. Ganong proseso pa rin, guys, yung pag ano ng abaya. Yung ito may baliktad. Kailangan nating iharap yung kasi baliktad siya. Ayan. Ang abaya niya, guys. Mayroon siyang kwelyo. Ang abaya ngayon ay mayroon siyang kwelyo. Gagawin natin. Kasi yung kwelyo niya pala, guys, ay nakatahi dito. Nakatahi siya. Bali, design na lang yung andito sa harapan. Gagawin natin. Ay, uunahin muna natin ng plancha itong kwelyo. Ayan ito. Ang hirap nito. Iba yung style na. Ibang style ito ah. Sobrang sakit. Ayan guys, naka-plaster na siya. Naka-plaster na yung kwelyo ng ating abaya. Ito Miriam yata ito kay Galia. Unahin muna natin planchahan itong kwelyo. Ayan, maayos na yung kwelyo. Naka-plancha na. Diretso na lang natin dito. Tapos, isunod natin yung kamay. Kasi yung kamay talaga yung palaging ano, priority. Yung kamay niya. Kasi, masilan din yung mga Arabo sa kamay, guys. Kailangan naka ano. Ayan. Isunod natin yung likod ng kamay. Ayan. Tapos, ganun din dito sa kabila. Yung abaya kasi guys, pag pinalansya mo kasi yung abaya, mas mabilis kasi siyang yung ano yung mga plates niya, yung mga kunot-kunot niya. Mas madali siyang kumintab. Pag may tubig, mabilis lang, madali lang. Ay matigas. Parang ano siya, parang matigas yung tila niya ba. Kaya hindi ko na lang siya pinasok dito kasi matigas yung tila niya. Pwede na rin siyang ganituhin mo na lang sa harap. Ayan. Makapal kasi itong abaya na ito. At saka hindi kagaya nung una kong pinalansya guys na depende kasi yan sa ori ng abaya. Sa tila. Depende kasi yan sa tila. Pag ganitong tila kasi medyo matigas. Kahit na hindi mo na siya ipapasok doon sa loob. Dito sa loob ng board. Ganituin mo na lang siya. Kasi parang ano lang ito. Parang yung tila niya parang yung sa disdas siya. Yun. Parang ganoon yung tila niya na matigas. Kaya hindi na siya kailangan ipasok doon sa loob. Dito sa loob. Kasi yung abaya na yung madanlog, ang tawag ito, yung madulas na abaya kasi, pag ganyanin mo siya kasi, hindi mo siya maplansya ng maayos kasi pumipilo yung ano, yung tila pag iplansya mo. Pero ito, yung tila nito ay medyo matigas siya, kagaya ng doon sa yung ano, yung disdasya, yung puti na mahaba. Ayan. Parang ganito yung tila niya. Kaya pwede siyang plansyahin na ganito lang. Ilagay mo lang sa taas ng board. Tsaka plansyahin mo diretso. Pero naka-decrease pa rin yung init. Kasi pag mainit kasi masyado ito, makikita mo kasi yung puti-puti. Yung parang na-overheat yung ano ba. Yung plancha mo. Tapos makikita mo yung ano niya, yung line na nagputi-puti siya sa init. Kaya kailangan mild lang yung init na gagamitin mo.
Kailangan may tubig. Suportahan mo siya lagi ng tubig. Para yung kunot-kunot ng tila mawawala. Ganyan guys pag plancha ng abaya. Depende kasi yun. Depende sa tila kasi yun. Pag madulas yung tila, kailangan mo siyang ipasok. Kasi pag plancha mong ganito, hindi mo maplansya yun ng maayos. Kasi nalalaglag yung isang area. Gom?